aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Hello, good afternoon. Maayong hapon kininyong tanan. Anya karon nga nagtan-aw sa to ang live dinhi sa Dialogo sa pagtuo, no? Ako pa ning kamutan no taga-adlaw ta maka-live sa Dialogo sa pagtuo aron madugangan ang ato ang mga live nato diha sa sa YouTube channel ni Father Darwin. Pero sa karon akong hisgutan karon sa inyo ha katong video ni kuan ni taga ni video ni katong alias Monte Calvo, no, nga wala na yung tawoy laing kuan, wala na yung tawoy laing i-content sa iyaha kundi ang puro na lang pantira. Okay raon ta ko ang iyahang pantira husto, pero ang pantira niya wa man po dino iklaro kay yamang kuan si Padre Darwin sa nginlan man niya nga skriba ulaw kayo ba, pero mas may lamig ng ato yung ipadungog ang maong video nga iyahang gihimo, no? Atong kanon nawit lang. Okay, so ni ang naturang video. Mga gaigsuunan, ang balaang kasulatan nagpasidaan kanato. Pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ang kasulatan nagingon ang kasulatan. Tiyan na balik-balik ang istorya. Iyang pinulungan mismo gabalik-balik, no? Kay siguro murag recorded naman siguro niya, wala man siguro niya ingon kanang live niya gihimo. Lucas 20:45 ngadto 47 mga Timani ha, ang iyahang gamiton din Lucas 20:45 ngadto 47. mga gaigsuunan. Si Ginoong Hesus gyud nagsultian ni mga gaigsuunan nga matud ba niya siya miingon sa iyang mga tinun-an. Ato paminawon ng tibok video niya ato paminawon yung tibok video o niya atong rebaton tanawon taog ang iyahang pagpasabot sa Lucas 20:45-47 husto ba? Kay kung dili na husto, dili ang ituhuan. Kay palpak na manggali, di ginaangay dawaton. Padayon na to video. Likayi bayan ninyo ang mga iskriba nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga nagasulob og hatag-as nga mga bisti. Sa ato pa sa unang panahon mga igsoon, dunay iskriba nga nagsuot og tag-as nga mga bisti. Sa presente na to nga panahon karon mga igsoon, duna puy tao nga magsigig sulob-sulob og taas nga mga bisti. Mato ba nila og sa mga magayokbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan. Sa ato pa kumuadto ni sila sa tiyanggihan mga igsoon, duna gimuyokbo nila mga igsoonan. Mato pa din og sa labing mga maayong lingkuranan sulod sa mga sinagoga og sa mga halangdong lingkuranan diha sa mga kumbira. Bisag asa din sila mga igsunan, doon na sila mga halangdong lingkuranan. Mato pa sa 47, sila na nagsubad sa katigayunan sa mga babaeng balo og aron sa pagtabon-tabon ini nagahimo sila hatag-as nga mga pangadji. Mahiguman ra nila ang labi pa ka mabugat nga hukom sa silot. Mga kapatid, kining atong gibasa para ra ginistanan nang naa mga kaigsuunan timbang-timbang mintras sayo pa. Kinsa ning rupuha nga dunay labo-labo nila nga nagsulob og tag-as nga mga bisti. Unya nagahimog tag-as nga mga Okay, so muro to iyahang pani iyahang video nga okay, no? So atong tubagon to, atong ribaton kay based sa akong based sa akong observation sa iyahang pasabot, di gyud siya masabot. Anong di mo siya masabot? Unang-una gigamit niya ang Lucas 20:45 ngadto 47. Mas may nang atong lilion kung sinakabutang sa Lucas 20 dahil nyo 45 ngadto 47. Atong basahon kay kung siya mo basa wa mo klaro yung pagsabot. Nya dire. Mala pa samtang namati kaniya at atong tun-an lig maayo atong tunag maayo aron makita nato ang tinuod nga
kanang konteksto. Kung doon yung mga protestante diha, tawag lang mo aning cellphone number nato nga naa diri sa atong screen kay 13 nun tamo, no? Kung na yung mga protestante manggaling nga magka naagi kay kan ba kasibot ba nga nagtuog yun siya nga husto siya ato siyang paminawon. Diba dire samtang namati kaniya ang tibuok pa nun kinsa may gipamati aning niya ang gipamati aning niya ang atong Ginoong Hesukristo. Siya may gipamati niining sumala ning konteksto ni Lucas 20:45. Gisamtang ipamati siya sa tibok pa nun sa mga tawo, si Jesus miingon sa iyang mga tinunan. So na siya gisulti sa iyang mga tinunan. Matud pa niya, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gustong magsurisoroy, nga tag-as og mga biste. Gusto usab sila nga yukbuan dito sa mga merkado og magpili sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinagoga ingon man sa labing maayong dapit diya sa kumbira. Nang lupig sila sa mga byuda og nangilog sa ilang mga katigayunan og aron pagtabo niini. Naghimo silang tag-as nga mga pagampo. Labi pang makalilisang ang silot nga ilang mahiaguman. Ang pangutana, kinsa man ang gipasabot ani nga bersikulo. Kay ang gipakita ra ba ni alias Monte Calvo, maura ba ang paring Katoliko nga si Padre Darwin Gitgano? Ha? Si Padre Darwin Gitgano ra ba ang iyahang gipakita kaganina as example? Pero paring Katoliko ba ang gipasabot ani? Kay kung paring Katoliko ni gisungag na mismo ni alias Monte Calvo ang ilang mga magsasangyaw sa SDA nga nagsulti 321 AD pa ning gawas ang Romano Katoliko. Unya diri sa pagbasa niya ning Lucas 20:45 ngadto 47, iyang pasangin lang ng mga paring Katoliko, siya mismo misungag sa iyahang mga kauban. Ha? Diri na to makita nga kana sila nagsinungagay na. Kisa mo di klaro ani. Ha? Kisa mo di nagtukag tinuod. Matod pa ni sa ilahang giilang nga pastor nga si Israel Villaber, ang Romano Katoliko ni gawas kuno na, ni boto kuno na 1099. Tuig 1099. Unya na apoy musulti po, matod pa ni Peter Pindon, mas una po kuno ang tanduay sa Romano Katoliko. Na, tiyan mo na. Mas una po kuno ang tanduay. Napoy nagsulti nga ang Romano Katoliko ning gawas og 457 AD. Kay mo kuno paggawas sa Little Horn. Nyasa mo gi klaro ane. Nya karon si alias Monte Calvo musulti, first century pa na nay Romano Katoliko. Ano man, kinsa di pasabot sa bersikulo Romano Katoliko ba? Atong tan-awon dinhi sa mura gyapon nga bersikulo gyapon 46 gyapon pero atong basahon sa ilahang Biblia. Matud pa dire sa ilahang Biblia, magmatngon kamo sa mga iskriba. Iskriba di pasabot. Nya pangutana. Kana si alias Monte Calvo ba nakaila og unsay dagway og iskriba? Ha? Nakaila ba siya kung say dagway iskriba? Basi wala ni siya kaila kung say dagway iskriba. Muna pataka ra siya istorya. Yung kay iskriba gali, pakit-on na ito kung say dagway iskriba ha. Atos lang ano. Scribes. Tatanawin say dagway scribes. Muna dagway sa scribes. At tanong diri sa tungkuan ha. Ato ang file na to si dagway sa scribes. Okay. Niya natatanaw diri sa atong mga file na to. Open link. Ayan ate pakita, no?
para makita sad. Na. Scribes na ha. Bibleplaces.com unsay dagway sa Escriba. Ang dagway sa Escriba mo ni ayan taas ng sinina nya murarag nagkanang kuan nagpolo. Dayon na siya murag tabon sa ulo murag Muslim. Ano siya. Muni kanang kuan. In an age before the printing press, the fact that God chose to reveal himself in writing made for an interesting problem. That is the problem of transmission. In order to multiply copies of scripture, someone needed to carefully reproduce the text by hand. The kings of Israel were commanded to do just this in order to demonstrate their concern for God's law. Most of the photographs on this page were taken at the Niyot Kedumim Biblical Landscape Reserve. According to Deuteronomy chapter 17 verse 18, and it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests and the Levites. Muna lang gaman nila. Scribes of ancient Israel. And Jehonathan, the uncle of David, was an adviser, a man of insight, and he was a scribe. And Jael, the son of Hakmoni, was the sons of the king. Naapod sa unang Kronika 24:6. And Shemaiah, the son of Nathanael, the scribe from the Levites, recorded them before the king. Meron din sa Nehemiah 8:1. All of the people gathered as one to the public square before the water gate. They asked Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses that Yahweh had commanded Israel. So, ang trabaho dahil sa kanang kuan, sa mga eskriba, tigsulat. Ha? Yung gipasanginlan niya, si Father Darwin, nga, iskriba. Yung gisample ka ganina. Nagpakita pa siya og kanang kuan. Kanang litrato sa usa ka babae tag-aso sinina ning gawas kwarto. Para niya iskriba to. Stanluya ning alias Monte Calvo. Usa man ning mga false scribes, just as not everyone called the prophet was a faithful messenger of God's word, so not everyone called a scribe faithfully transmitted the truth. Both the Old and New Testaments have sharp words for those who are called scribes but who do not know what is right. So naade ay mga iskribang tinarong na iskribang piki. Pero kaning iskribahan walay usa dire Romano Katoliko. Diya makita nga kana si Monte Calvo paggamit-gamit og bersikulo wala kasabot. Nindot unta kung mogamit kag bersikulo kana pong misibo sa imong panabot. Kung wala ni sibo. Kanana atong sa tagsaw balik ang bersikulo yung gigamit ha. Aron makita nato nga hashtag yung si Piata. Matod pa dire. Magmatngon kamo sa mga iskriba nga buot magalakaw nga sinuluban sa mga bisti nga hatag-as. Og mahigugma sa mga pagyukbo sa mga baligyaanan. Kani mga iskriba mahilig sila mulakaw-lakaw nga magsuot og mga tag-as nga mga biste. Si Padre Darwin Gitgano di gyud ni siya hilig maglakaw-lakaw nga magsuot og taas nga biste gawas kung dunay blessing buhaton, pero maglakaw-lakaw lang di niya na buhaton oy. Kaning mga iskriba wala ni nagmisa. Ngano man, naglakaw-lakaw raman Kaya ilang ganahan, ato nilang merkado, tanang tawo mo yukbo nila. Mas pa Darwin mo, ato nagmerkado, di gyud tawo na magsutog takas nga biste. Basig na si Monte Calvo. Namino si Monte Calvo dia, patawagan na sa itong numero. Kailan mo ni Monte Calvo, patawagan na. Magdami miya na ron. Unya, si Padre Darwin,
Wala na sukad ni adtog merkado aron magpayokbo. Ha? Tanaw ko na, mahigugma sa mga pagyukbo, sa mga baligyaanan. Di gina magpailang nga pari na sa merkado. Nya usa pa, kumato man kay siya merkado, di po siya magpaila. Gawas ang mga nakaila niya. Pero kung doon nakaila niya nga to sa merkado, di kitangin ang yukbo siya ha. Nganong iya hamang gitungnan si Padre Darwin og pasangil mo nigingon ba nga kani mga Sabadista sigig angko nagtumag sugo pero tinud wala na yung sugo na tuman nga naman Santiago dos Gs atong ati pakita unsa nabutang sa Santiago dos Gs no matud pa sa Santiago dos Gs mo ni atong mabasa kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan apan unya makasala siya sa usa ka bahin malapason siya sa tanan. Unsa kuno? Once gani makalapas ka sa usa, nakalapas ka sa tanan. Kaning mga Sabadista karon nga mga Seventh-day Adventist, sige silang sulti nga nagtuman silang sugo pero ang tinod wala na nagtuman. Nakaingon lang sila nga nagtuman silang sugo tungod sa ilahang pagbantay sa Sabado. Mura na hinungdan. Ilang pagtuo nakatuman sila. Pero timan ininyo, once a week rana nila buhaton. Pero, taga-adlaw nagsupak sa ikawalo. Karon. Unsa kono? Ang mga Sabadista, nga mga Seventh-day Adventist, once a week ra magtuman sa ikaupat nga pagbantay nila Sabado, pero taga-adlaw nagsupak sa ikawalo. Kabalo mo kung unsa ang ikawalong sugo nga taga-adlaw gisupak sa mga Seventh-day Adventist sama ni Monte Calvo? Kaning giingon diri sa Exodo 20:16, ikawalong sugo, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Wagi Sabadista nga miingog, wala kasupak ana. Hoy, tanang Sabadista nagsupak ana ay. Unsa to? Makaengkwentro gali mo og Seventh-day Adventist. Musulti nga sila nagtuman sa Ginoo, pikate ninyo. Ina diretso, bot-bot nimo. Ina, unsang suguan yung natuman? Ingon siya, wa mi nabot na naglaing Diyos. Wa mi nagimog larawan. Wa mi nagpasipala sa ngalan sa Ginoo. Among gitawod ang among ginikanan. Nagbantay mi Sabado. Paningla sa Exodo 16. Makasiguro ba ka nga bisag wa ni mo ni masupak, kumingon siya wala, sukla diretso. Tinood ba? Matod sa Seventh-day Adventist, ang founder sa Roman Catholic Church, mao kuno si Constantine. To ka na. Uyon ka na. Yung siya karog, uyon. Nanudlo po ka na. Nanudlo. Asa imong ebidensya. Bagway may pakita, nakasala siya. Ha? Sama ni karon ni Kwan. Nayaya na steady, Sama ni karon ni alias Monte Calvo. Sama ni alias Monte Calvo. Ano ni alias Monte Calvo? Gibasa nginlan, ang gibasa eskriba, ang gi-example para Darwin. Abutang na din, nayaya na siya, nayaya. Nya, gusto din na. Lamin tag na si Monte Calvo, mutawag sa itong numero karon maglami ming duha. Ang problema, wa mong gudi, bumutawag. Atong balikan na tanaw na to. Kung nisibo ba ni Padre Darwin, o sa paring Romano Katoliko, ang gisgutan sa Lucas 20, versikulo 46, kantos 47. Tumbasahog balik. Pagbantay ka mo sa mga magtutudlo sa balaod. Ayaw mo kalimte nga ang Seventh-day Adventist magtutudlo nos balaod. Kadumdum ko sa una.
Sa Seventh-day Adventist pa ko, ang tawag sa kuha sa born again evangelist nga si Socrates King Umamos, ang iyang tawag sa kuha attorney. Attorney! E nga naman. Sa Badista pa ko, why lang gawa sa kumbaba, hingbungat sa kumbaba, puro ra gyud balaod. Munang ang tawag sa kuas ni Landot o ni Omar, attorney kay puro ra mo ko balaod. Muna siya. Anya ang giskutan na ba dire, magtutudlo sa balaod. Iskriba man, dili man ni paring Katoliko. Kung sa may nakaon ani Monte Calvo nga patakara mag-interpret sa Bible. Ang Monte Calvo, wa ba ka masayod nga once magpataka kag interpret sa Biblia, unya imong itudlo sa mga tawo makapaimpyerno ka? Ha? O wala na sa imong hunahuna kay imuha lingaw ka sa pagpamakak. Ha? Pati niya lingawa siya ang pagpamakak, no? So, muna dakong kanya, dako kay pangutana nga nung ang Seventh-day Adventist, mura magnorma raman sila mamakak tagadlaw. Yaw mo na. Once a week ra magbantay sa ikaupat nga sugo, pero kada adlaw nagsupak sa ayaw pamakak o ayaw pagbutang-butang. Unsa mang sugoa ang ilang natuman. Una natuman, ikaduha tuman, ikatulo tuman siguro, ikaupat tuman, kila mo na panghambog kaupat lang gituman, ikalima tuman, ikaunom nakatuman bawa. Once masipyat siya dire paubos, usa lang ka balaod diha masipyat diha, ayaw pamakak, sipyat siya na, delete to tanan. Sige mugtudlo Santiago 2:10 kaya aron ipa-insist gyud ang mga tawo nga patumanon sa inyong Sabado. Inyong itudlong Santiago 2:10 pero wa mo gahuna-huna kamo na unay. Ayaw pamakak sa dihang na makak si Monte Calvo, delete to tanan. Sa dihang butang-butangan niyang Katoliko, delete to tanan. Unya, napabay pulos ang iyahang pagbantay-bantay. Napabay pulos ang iyang pag-angkon, magtutuman kuno. Hay! No? O basig na mo'y kailad yang sa Badista nga kursonada manawag na to dire. Hala, panawag mo! Mag-enjoy ta! Ato ipakita sa mga tao kung kinsa na to dire ang nagsultig tinod kaya ako kanhim ang ko Seventh-day Adventist. Former mo ko Seventh-day Adventist. Kami itong debate naman sa Gayan de Oro, akong ginas Jerry Laeg, ayaw, lagi kalimot ba nga SDA ko sa una. Anong balik-balik ko na kung nag-ayaw, lagi kalimot ba? Kasi Jerry Laeg, ning dinay siya, nga ang Daniel City 25, nag-refer sa Little Horn. Ako siyang gipangutana, o yun ka ba nga ang Daniel City 25, nag-refer na sa Little Horn? Ingon siya, supa ko. First time in my life, usa ka legit nga Seventh-day Adventist General Conference debater. Debater nila, nagsulti, supak siya ngang Daniel City 25 nag-refer sa Little Horn. Unya, bugtong Seventh-day Adventist, ako pa na itawag the legendary Jerry Laeg. Tawag the legend. Only legend knows. Ha? Only legend knows. Siya ra ang bugtong debater sa SDA General Conference nga ako nadunggan, gi-deny niya nga ang Daniel 7:25 nag-refer sa Little Horn. Og matod pa niya, ang Little Horn mo'y wala nakatuman. Ang Daniel 7:25 nag-refer sa Little Horn. O niya yung isulti, wala nag-refer kay wala nakatuman.
Mubalik og live si Bacalaris, ako nang ipangutana, manawag ta. Tinuod ba ang giingon ni Jerry Laig nga ang Daniel City 25 wala nag-refer sa Little Horn? Kung miingon siya nga wala nang sulti si Jerry Laig na, atong i-play ang audio. Aron madungog ni Bacalaris sa pagsulti ni Jerry Laig nga wala nakatuman ang Little Horn sa giingon sa Daniel City 25. Nahon ta. Sinungagay na sila, sinungagay na. No? Sinungagay na sila. Sama ning isa. Atong balikan ng bersikulo sa giingon sa bersikulo. Gusto usab sila. Gustong magsuri-suroy, tanaw na. Gustong magsuri-suroy nga tag-as og mga biste. Dili man tao na estilo ni Padre Darwin nga gustong magsuri-suroy nga taas og biste. Ang pag-adto niya atong video nga yung gipakita, nag-deliverance to sa lugar. Alang nga mag-Amerika na siya, nga pari man siya. Alang nga mag-Amerika na ang pare, mag-blessing o mag-deliverance sa usa ka lugar. Nga ang pare, sumala sa Biblia, magsutana, gyud na. O may sutana nga mubo. Wa siya nakabasa? Atong basahon sa Exodo 28:4. Unsay sanina sa pare. Wa ko gingo paring Katoliko niya, pero sanina ni sa pare. Anong ta may bulog unsay sina sa pare? Exodo 28:4 matud pa dire. Mao kini ang biste nga ilang himuon. Tabon sa dughan. Epod. Sutana. Kami sa dentro nga binurdahan purong og bakos. Kaning terminong sutana. Nabi sutana mo bo? Naabay sutanang mo bo? Tagay kun kunyog litrato bi sutanang mo bo? Hindi na sutana. Mahulog na yun nagsyagpulo. Na Biblia, sutana, taas yun na. Suoto na sa pare. Wako yung paring Katoliko niya. Kasi inyo na po nga pareha ko. Ito isa patakalak pa sa angel. Wako yung paring Katoliko ni. Ang pare sa Biblia, magsuot yun og sutana. Ang sutana, taas yun nagbiste. Ang nakalahi lang sa eskriba, gusto nila magsuroy-suroy nga magsuot og biste nga tag-as. Samtang si Padre, di niya hilig ang magsuroy-suroy nga magsuot og biste nga tag-as. Katong naa sa video, gipakita ni alias Monticalvo, wala to ka suroy-suroy. Nag-deliverance to dong. Tiguang nakawa bulong sa deliverance. Purbida. Nag-deliverance to, nag-blessing to. Natula kay pare man, magsutana gyud na, kay pare man siya. Pero nagsuroy-suroy, dili ni hilig ni Padre Darwin, magsuroy-suroy nga mag-uniforme. Kakarag tabi. Dili man ito makita, basta maminaw mo sa mga sabadista, ilaron lagi mo, ana. O na mo reklamo, tawag mo. O na mo reklamo sa sabadista, tawag mo. Ato i-entertainon, malingaw ta karon. Ang problema lang nila, basta ako yung gusto di mo gusto lang manawag. May akong problema. Nga naman yung mga sabadista, kurong mo ginis ako, Dialogo lang gud ta, sharing lang gud ta, ato isgutan kani inyong patulon at tinuban ni gingon ni Jerry Laig nga kuha na to ni, ato isgutan ni. Bising sa balisa dagalantaw diya, tawag mo, kuto mo comment section. Ato naging gibutang ang numero ang ato ang screen na to, aron na sila tawagan nila, hindi ka po manawag. Atong balikan to yung gigamit agad na Lucas 20, versikulo 46. Sige, 46. Gusto usab sila nga yukbuan didto sa mga merkado ug magpili sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinagoga na tuara.
Si Padre Darwin, di niya gusto nga yukbuan siya sa merkado. Di siya mosulo sa merkado nga magsutana. Di po na siya gusto nga yukbuan sa merkado. Katunayan, sa kamatuoran diya, si Padre Darwin, kung mamerkado, may lain iyang sugon pa atong merkado, si Idol Jiniren, o si Nanay, o si Edison. Dili mahitabo nga si Padre Darwin mismo ang munawag sakyanan aron mangumpra sa merkado. Diri na to makita nga kani si si Monte Calvo alias Monte Calvo usag yun siya ka baka kung magtutudlo. Ha? Kung na kay reklamo, Monte Calvo, tawag lang ro, magdialogo ta. Ano? O kung doon na kay reklamo, kung na si Monte Calvo dagalantaw, i-share ninyo ni ka Monte Calvo, o di ka, ilitok ihangalan. I-mention diha. Kasi na yung Facebook account niya, Idol Jojo, Monte Calvo? Idol ka karon, ikaw mo din na juice-juicean di ay kaga-idol ka. Sakpan na. Unay. Musa gina in English sa juice-juicean, idol. Usa yang ngalan sa Facebook, idol. Oh, unya. Unsa ba gid dire? Ha? Magpili sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinaguga. Uy, wala yung tao yung lingkuranan si Padre sa sinaguga. Di ko sure ha. Di ko sure nga sa pag-adto niya Israel, katuto siya Israel, di ko sure kung ning sulod ba si Padre sa sinaguga. Kung pananglitan manggalig ning sulod si Padre sa sinaguga tungtua siya Israel, sigurado ko nga wala siya gilain dito nga lingkuranan. Dili sama sa gibasa ni Monte Calvo nga ang mga iskriba magpalain og lingkuranan sa mga sinaguga. Pero Padre Darwin, never yun na misulod sinaguga. Murag Seventh-day Adventist ba? Asa ko na usod sinaguga panahon sa ting simba. Si Bacalaris, tuwag Israel. Napakita siya na kung sa Israel. Yung ipakita na may radio station dire. Pero nagpakita ba siya nga na sila shrine dito? Nakapakita ba siya nga na sila shrine dito? Nakapakita ba siya nga sa Sabado ang Seventh-day Adventist o ang mga Israelita nag-usa og simba sa sinagoga? Nakapakita ba siya? Wa! Unsa may gipakita katong mga dili makapa-interes namong mga Katoliko. Yan siya karon. Nami radio station dire, nami AWR, ang pangutana. Inyo ang Israel. Nami kuan diha. Tulo ka relihiyon diha na ay kuan, na ay Muslim, na ay Judaism, na ay Christianity. Nya inyong simbahan diha, dako o apartment ra na. Based sa to observation ng ilahang simbahan dito, apartment, kini sila wasalay simbahan nga kanang simbahan gyud. Yaw mo na. Unya sa pagingon dire. Nga? Ingon man sa labing maayong dapit diha sa mga kumbira. Matud pa ni Kuan, matud pa ni Monte Calvo. Si Padre Darwin kuno bisag asa kuno punta na kuno daw siya kanang Kuan, kanang mahimayaong lingkuranan. Taka ka man lagtabi. Si Padre Darwin moadto na sa kanang office wala siya mahimayaong lingkuranan. Si Padre Darwin sa iyahang mga talk, mulakaw na siya, kay mag-talk na siya, wala siya mahimayaong lingkuranan. Pero kaning mo gibasa nga eskriba na, so klaro nga pagkasulti, di gyud na pwede ipasangil ni Padre Darwin o sa bisa kang bisan kinsang pari sa Romano Katoliko. Ate pa dayon, sige ingon diri sa 47.
nang lupig sila sa mga byuda. Uy, wa mo to nabuhatan ni Padre Sukad. Yaw mo na. Mamasangi lang yun, makabutang-butang lang. Nasi Monte Calvo diya, patawaga ra gud na karon be. Ha? Nasi Monte Calvo diya namino na, patawaga ra gud na karon be kay mag-atang ko diri be, aton tubagon. Tawaga ra gud na. Sabay giingon dire. Ingon dire nga naghimo sila tag-as nga mga pag-ampo. Ang gahimuan ni iskriba. Ang gipakita nga example rosaryohan. Laka. Kanus ama nahitabo sa kasaysayan nga ang iskriba nag-ampo sa rosaryo. Diba? Kanus na yung tao nahitabo sa kasaysayan. No, kadumdum nga sa kasaysayan, doon na nahitabo nga ang mga iskriba ang naghimo sa pag-ampo sa rosaryo. Hinganong ang rosaryo may iyang gipakita nga example. Tinan niya, sa rosaryo bitaw, pagtiyan mo, kay ako 7th Adventist mo ko sa una, based on my observation, sa rosaryo, ang rosaryo, kung normal lang inyong pagsulti, gawa sa mo ito nagpaspas ng mura galumba, sa mga naglumba, less 15 minutes. Pero sa kanang normal lang nga pagkasulting, Our Father who art in heaven, holy be your name. Sa nga na lang nga lang nga pagkasulti, maximum of 15 minutes. Pero ang Seventh-day Adventist, panahon sa ilahang midweek worship, ilang midweek worship pananglitan, 18 sila kabuok nga nitambong sa ilahang midweek worship. 18 sila kabuka. Ang matag-usa nila, na Brad, ikaw mo'y ampo kang kuan Brad, ikaw mo'y mag-ampo sa kang sister nga iyang anak makalingkawa sa ospital. Then ikaw sister, ikaw pud ampo kang Brad nga ang iyahang utang sa kuryente mabayaran na. Then ikaw sad sister, imo pong iampo ang ato ang financial sa tong simbahan nga di ta malugi panahon sa atong mga budget. Ikaw po sister, abi ninyo no, magsabot na 18 kabuok sa ilang iampo. Pag ampo ana, kung 18 mo kabuok, manglapas ko sa kauras. Oh. Manglapas sila ko sa kauras. Kaya nga nung manglapas man na sila ko sa kauras, kabalumog nga no, tungod na sa ilahang kuan, tungod na sa ilahang kanang tag-as nga pag-ampo, unya ilang pasingilan ng Romano Katoliko. Kamubo ng rosaryo, 15 minutos ra ang pinakataas. 15 minutos, unya sila ilang midweek worship. Ipa na ilang minuto, mag-ampo na sila, magsumpay sila tan nag-ampo. Wow, abot na ko sa kauras. Oh. Kung pulo na sila kabuok, waka lapas sa pulo ha, siguro pulo, waka lapas sa pulo, moabot ng mga 40 minutes ka pinilahang ampo. Taas kay ampo. Oh. Ayan lang pa silang Romano Katoliko, gisampo rosaryo, nga 15 minutes ng rosaryo. Taka ram ni sikuan kut kalbo. Straight to the point! Ikaw ba, patakal kag tabi diya ba, namino ka karon, kung namino karon na sulod bit, tawag sa numero be, kay maglami ta. Ang problema diya karon, nagkurog-kurog na si Monte Calvo, kung namino manggaling na. Ipaabot yun ni Monte Calvo niya ako ang video na ko. Akong live na ko, ipaabot ini niya. Ay nga, giyagin na ko na siyang magdialog guming duha. Dialog guming duha, ikaw wala ka, dita ka pagngan. Ayaw lang pumalikas. Kaya ba sa inig balikas mo, data ka mapugos o ka ng kuan. Mapugos ta ka o ka ng palong. Ayaw lang yung pamalikas. Ayaw lang pamersonal. Dialog ro yun ta. Ha? Sunod. Huwag yun tanong. Iyahang bersikulo, ang tawag ana, fallacy of false analogy. Unsa man ang fallacy of false analogy? Dito pakita, unsa man ang fallacy of false analogy para mahibalo sila kung sana. Muni fallacy of false analogy. Ingon dire, what is the false
analogy fallacy. The false analogy fallacy is the assumption, nag-assume ka ba, that two things share multiple similarities simply because they have one thing in common. Kung iyahang giparehas dire, iyahang gikumpara dire tungod sa one thing in common, ang tag-as nga biste o ang tag-as nga pag-ampo. Ha? Dili muna yung usa ka example sa kanang fallacy of false analogy. Mga problema sa mga na-enkwentro, mga bukot-bukot ng mga debater. Mahilig sila kanang kuan si Danny Cogtas ang iyahapod kay fallacy of equivocation. Kan Danny Cogtas, fallacy of equivocation. Unsa man ang fallacy of equivocation? Para niya ingon ani. Gauna ang pulong sa Dios, gauna ang Biblia sa iglesia. Muna baruganan ni Danny Cogtas. Gauna ang Biblia sa iglesia. Ang iyang sample, ang Biblia pulong sa Dios. Unya kay gauna man ang pulong sa Dios before ang mga magtotoo, nya kato Biblia na to. So para niya ang nanggawa sa baba sa Ginoo, Biblia na to. Muna ka Danny Cogtas. Biblia. Ayan ito ang mga apostol. Nanay Biblia. Kaya katong nanggawa sa baba ni Kristo, Biblia man daw kuno to. Taka. Ang tawag na, fallacy of equivocation. Huwag yung sila, marigani ba? Nanglitan. Ang baboy, ang tangkal sa baboy, sa English, kitawag na siya og pen. Pig pen or pen. Tawag na siya pen. Unya, ang imong isulat, panahon nga naamoy mga assignment, ball pen, pen lang gihapon. Fallacy of equivocation, ingon ani example. Ang tangkal sa baboy, gitawag pen. Musulat ka, mugamit ka og pen. Therefore, ang imong igamit pagsulat mo ang tangkal sa baboy. Mo na fallacy of equivocation. Dili ko mo kay pen ang tawag sa kanang tangkal sa baboy o nya pen ang imong gamiton sa pagsulat, mo conclude na ka nga ang imong gigamit sa pagsulat ang tangkal sa baboy. Mo na kada ni Cogtas ang Biblia pulong sa Ginoo. O nya ang pulong sa Ginoo nga nigawa sa baba sa Ginoo, Biblia na to. Ang tawag na fallacy of equivocation. Tay kuan lagi. Pero ako kung namino na si Monticalvo, patawagan na si Monticalvo. O si bisan kinsa nga kuan nga sa badista nga feeling nila kuan sila. Kanang sakto, kita mo na sayo, patawagan na dire kaya maglami ta dire. Kaya ako nang kuan karong mga alas 7 ato nang i-upload sa alas 7. Sama na. Muna ni Ron. Kuanta ni. So, dahil tano, matod pa dire sa kuan sa atong basahan mga comment nila. Kamukayan kay Gilbert Lebom Fasil. Si Monty Upaw. Ay, kalbo pala. Isa man ang Gilbert Lebom Fasil. Okay lang na. Na si Arlene Cabalya, good PM bro Jando, kana kumbatis ka matuuran. Bro, syaro din na sila makonsensya bro. Asa ko na makonsensya. Kabadista, makonsensya. Wa pa ko kitag sa badista nga kamao makonsensya. Sa tinuod lang kaya naman, kana palang gara-garaon jug ka. Sama ni Kuan ba? Doon mo Gilyer pa kanya. Pa kanya, nung nanawag siya ni Padre Darwin, ingon siya, si Apostol Pablo nag-worship, sumala sa Biblia, mabasa nag-worship siya sa Sabado to sinagoga. Unya, gibasahan po siya ni Padre Darwin, Luke, buhat 27, the same Bible translation na, the same Bible translation na ka ng contemporary English version. Ang gigamit ni Gilyer pa kanya, kaning buhat 17,
nga Sabado nag-worship si Apostol Pablo sa sinagoga. Unya gibasahan siyang Brother Darwin the same translation na gyapon contemporary English version sa Acts chapter 20 verse 7 nga nag-worship si as Apostol Pablo sa adlong Domingo. We met on Sunday to worship. Nagkuan siya. Na siya kanang kuan ingon ni si Gilyer pa kanya, wala man na sa original. Unya, kato iyang gibasa nga Acts 17 nga nag-worship naa ba day sa original wala man pod. Ingon ni si Gilyer, mabasa man na diha. Ingon po si Padre, mabasa man pod na diha. Ingon po siya, o man sa original. Ingon Padre, wala na sa original. Tanawa si Gilyer. Di ba makita ba? Ay. Sa Budista, di lagi nakabulong mo konsensya. Isa may niya may example nga kamao. Tagay ko na ko be. SDA vlogger ka mo konsensya. Tagay ko na ko. Hatag ko na mo. Basta na SDA di, amingog, Brad, kamo mo kumukonsensya, Brad. Kung kamo ka, hulong nagpamutbot. Oh, kamo makaka. Kung kamo ka, hulong nagpamakak. Ayaw mig pasangin la, nga tinukod mi ni Constantino hangtod wala mo ebidensyang mabasa. Sig pasangil, tinukod ni Constantino, nga wala may gitukod si Constantino nga Romano Katoliko. Magdumdum ko itong kwan. Ingon si, itong nanawag ko ni Bacalares, kanang iglesia, dili na siya building. Ingon si Bacalares ha, kanang iglesia, dili na siya building. Sa dihang nangutana ko ni Judito Daig, asa man mabasa nga ang Roman Catholic Church, gitukod ni Emperador Constantino. Unsay gihatag ni Judito Daig? The Church of Sepulchre, tinukod ni Constantino. Kanang Church of the Holy Sepulchre, tawo na o building? Kanang Church of the Holy Sepulchre, nga gihatag sa ko ni Jolito nung utana ko niya asa mabasa nga ang Romano Katoliko gitukod ni Constantino. Ayang gihatag Church of the Holy Sepulchre. Punta na, kanang Church of the Holy Sepulchre, building na o tawo? Tanawa ra? Inya ka mo na mo konsensya. Tagay ko nung kunyong Sabadista be. Sabadista vlogger ka mo konsensya kung makahatag ba mo. Sigurado ko, wala yun mo yung mahatag. Ano man? Wa may kamao nila na. Kutob na ko sa kuwana. Sa alas 6 kay maglungag pala kita. Balayan ta. Ingon na po dire si Kuan sa ingon si Jerry Eliberto, ingon siya nga nakatuma, hindi tuman. Nakatuma. Dumdum ko sa una. Naay vigil ang mong giatinan. 70 Adventist pa ko ato. Pero kato kung kauban na mo nga si isa kay si Dodo Bisana, nya iyang kauban kato si Paran, napasali sa kabuk kauban, nagdulog og red horse sa kilid. Ala, dinay mo. Nagdulog og red horse sa kilid. Di nagsuko sa payt og baraha kay makapayt og baraha, pero gadulog nag red horse sa kilid. Nalimod ko itong kuhan. Basta, ngano kabalo ko siya, paran magulang siya sa akong classmate sa high school. Sila ko ba na? Si Dodo Bisana. Si Jonathan Sapal. Naputi isa tong tunga-tunga og buhok pod. Then si kuhan pod, si katong Paran. Magulang ni akong classmate na akong sa high school nga si Ramil Paran. Kata silang ko ba na? Tuwami sa kanang kuhan. Sa Laman man siguro to namat yan sa Laman ba unya usami sa mga ni Vigil dito no usami sa mga ni Vigil dito dayon nagpasugo sila palitog baraha pero nagtangki lang sila grador sa kilid sa lamisa.
Manong kabalo ko anak, kami man kauban na to sa lamisa. Usa man ko dito galingkod. Dili sa babo sa lamisa ha? Anong galirong ba? Galirong umiya to. Lahi mo to mga baye. Lahi mo to mga baye dito. Galay po may kamuha diri mga bugoy man me. Ay mga bugoya. Oh. Kaming bugoya. Umudi na sila na, bakakon sila. Nya, ate pa dayon, Bro Jando, ayusin mo pag basta ang apelyido ko, Elebeto, intawo na. Elebeto, akala ko Edelberto. Ingon si Bro Antonio, tinaw linaw ka ng mga SDA, bisa kung saon, mga bakakon kayo, dili malok, may perno ilang kalag, sakto yun na bro. Ingon si Diosdado, yamyamin labyaga, samahan ng daming abnoy, very sad, kung balik ta rin SDA, very SDA, very sad. Oh, no, so, moona. Oh, I'm Raul Gabriel from Isabel Leyte watching you live. Ingon man ni Daig ang bangko ni Bacalaris balaan daw. Tiyaw mo na, gimong balaan ang bangko ni Bacalaris. Unsa akong bagabalaan sa bangko ni Bacalaris nga di mo nakabalo mo blessing. Kisa may gahatag authority ni Bacalaris nga mo bless. Makanay ang mga protestante na nagsukat si ilahang father of Protestantism nga mao si Martin Luther. Tawad yung ko ni Kuan ba ni Jeffrey Rinyan baga po siya anong kuan video ni Padre Darwin. Yung Padre Darwin, kanang mga protestante, apuhan ka na sa katoliko. Mga walay batasan, di wala mo takot silang apuhan. Pero ang gibutang ni Kuan, ni Jeffrey Rinyan sa iyang caption niya, aminado ang paring RCC nga ang protestanteng mga Sunday keeper iyang apuhan. Sige nga Sunday keeper. Takta ka man lang, mga protestante na, dama yung Seventh-day Adventist. Masig na SDA din mo reklamo nga protestante sila, basahan ta mo nga protestante mo. Na ako'y referensya, gihatag sa atong kauban sa kanang kuan, da sa messenger, usa sa inyong leksyon, nag-angkon mga protestante mong dagko. O, dinayan na ninyo ron. No? So, di na ko kutob, alas 5:56 na. Kutob lang ko sa alas 6 sa kay magkuha man mi karon, magrosary man mi karon. Maglungag pupug ko. Usaragi nakalakas loob nga manawag na to sa tong lives, dani kugtas ra gyud kay naighat in taon to. Akong giing nang patawagan na ninyo. Sadyang nitawag di tilog tagam. Di ko niya puti usog tubag. Ayo lagi lara lagi kay mga tao dire nagtan-aw ni dili ra ko pero tinako ingon siya ayaw pansin na imong viewers o di na pwede oy. Ako ibitaron diri lami ibitaron ni mga 7-day Adventist sa ako ang live ngano man is di mo ko sa una once gali mo technical na sila mo gamit sila mga technical nila mga technical dali ra to na madakpan. Muna ila ha. Wagi magkalakas loob na wag dire. Pero sa ilahang kuan, sa ilaha ta manawag, pag nga tag telepono. Okay, alas 6 naman. 5:57. 3 minutes to go, alas 6 na. Di na ko maglaom nga dunay sabadistang manawag tungod kay sigurado ko hadlock sila. So diri ra ta kutob sa inyohang papuminaw ni natong programa na to na Dialogos Pagtuo. Ada ako pa ni kamutan taga ano na ta magkuano Dialogos Pagtuo kay usahay dili na makuan mabiyaan na dili na ma-play nato dili na makuanan nato na dili ako kutob ha daghang salamat sa inyong tanan og time to say goodbye. Bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon Dialogo sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.